Alam nyo ang nakakalungkot lang itong makita itong mga makasaysayang lugar na tila ba hindi na masyadong napapahalagahan. Tignan nyo naman kahit yung watawat man lang sana dyan wala. Hindi ba kayang palitan yan? Sa aking unahan, matatanaw na yung welcome arc ng bayan ng Rosario. Ayan yung kulay berde o kulay green na arko ng bayan. Nakalagay sa arko bayang tahimik, masaya at maunlad, at home of the famous original Tinapang Salinas. Good morning sa lahat. Nandito pala ako ngayon sa plaza ng Rosario, Cavite. Ito yung araw ay titignan natin tutuklasin natin ang mga kanilang mga produkto, maging yung mga makasaysayang lugar na matatagpuan dito sa bayan ng Rosario. Ito yung plaza ng bayan. Hindi siya kalakihan at walang masyadong makikita. Sa ngayon may mga iilan-ilang mga residente ang nakaupo at tumatambay. Siguro meron lang silang mga hinihintay dito sa plazang ito. Ngayon pupuntahan natin ngayon yung lugar kung saan naganap yung Tejeros Convention o yung election nung saan nahalal na Pangulo si General Emilio Aguinaldo. At samantalang si Bonifacio ay nahalal naman sa pwestong Director Interior, pero question pa ni Daniel Tirona na naging dahilan ng kanyang pagkakainsulto at kanyang pagkagalit. Kukwento ko sa inyo mamaya. Doon muna tayo pupunta. Unahin na muna natin yung makasaysayang lugar na yon bago pupunta tayo sa paggawaan ng tinapa. Ito ang Rosario Public Market. Yan, sa unahan SM Rosario. Hindi ko alam kung saan yung eksaktong lugar ng Tejeros Convention, dahil first time ko talaga ngayon nahanapin at puntahan ng personal yung makasaysayang lugar na yon. Tanong tayo sa mga residente dito. Sir, magandang umaga ho. Sir, saan po yung Tejeros Convention? Hindi ko alam sir, kasi hindi ko papataga rito. Pero ang alam ko na Tahiras nandiyan sa may crossing yung Tahiros. Okay, salamat sir. Diretso lang po yan sir. Apo. Siguro hindi lehitimong taga Rosario yung napagtanungan natin. Ito yung SM City Rosario. Napasok ko na to ilang beses na rin at ito ay hindi naman kalakihan. Sir, magandang umaga ho. Sir, saan ho yung Tejeros Convention? Tejeros Convention. Yung lugar kung saan naganap yung eleksyon ni Emilio Aguinaldo at Bonifacio noon, nung araw. Naitanong mo na kami. Sige sir. Sir, magandang umaga po sir. Sir, saan po yung Tejeros Convention? Yung po, diretso po. Diretso lang? Hindi, diretso lang yan. Diretso lang. Sa mga hindi pa nakakapunta ng bayan ng Rosario, ito na po ang itsura ng bayan ng Rosario. Tignan nyo nga, ikumpara nyo sa inyong mga bayan kung mayroong pagkakaiba at pagkakatulad. Dito sa kaliwa ang Cavite State University Rosario Campus. Ito na yung arko ng Rosario, Cavite. Sir, good morning po. Sir, saan po yung Tejeros Convention? Ito na yan kuya. Ito ba yun? Salamat sir. Yan pala. Sir, pwede yung mag-ikot sir? Ginawa pala itong quarantine facility. Oo. Bali ilang mga patients ang naka-admit ngayon dyan? Hindi ko lang po alam, marami.
Sa ngayon, no, malinaw yung sabi ni Sir. Ano palang pangalan mo, Sir? Jester Balakbang po. Sir Jester. Isa sa mga namamahala dito dahil nga ginawa pala itong quarantine facility. Alam nyo ang nakakalungkot lang, ano? Itong makita itong mga makasaysayang lugar na tila ba hindi na masyadong napapahalagahan. Tignan nyo naman, no? Kahit yung watawat man lang sana dyan, no? Wala. Hindi ba kayang palitan yan? Shout out sa mga taga Rosario Tourism. Bigyang pansin nyo naman ito. Napakahalaga ng lugar na to, pero bakit parang pinabayaan na? Ito pa, oh. Ginawang imbakan na o tambakan na ng mga motorsiklo at mga sasakyang nahuli siguro yung mga yan. Nandito ako ngayon sa isa sa pinakamakasaysayang lugar dito sa bayan ng Rosario, Cavite. Nung araw kasi, ang tawag dito sa lugar na ito ay San Francisco de Malabon, na ngayon ay General Trias, Cavite na. Nung araw, ang Rosario ay part ng General Trias, pero nahiwalay ito noong 1846 ata. Ano ba ang makasaysayang kaganapan na naganap dito sa lugar na to? Dito lang naman, sa gusaling yan, naganap yung tinatawag na Tejeros Convention o yung Convention sa Tejeros. O ano bang nangyari dyan? Diyan sa lugar na yan, naganap ang kauna-unahang eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas, na kung saan nahalal si General Emilio Aguinaldo bilang presidente ng revolusyonaryong pamahalaan. Si Andres Bonifacio ay nahalal din sa pagiging Director Interior, pero yun yung pinakamababang posisyon. At ito pang masaklap, yung kanyang pagkakahalal ay kinwestiyon pa ni Daniel Tirona, na naging dahilan ng kanyang pagkagalit. Bumunot siya ng baril, pero imbes na humingi ng tawad si Daniel Tirona, ang kanyang ginawa, umalis. Kaya lalong nagalit itong si Andres Bonifacio at idineklara niya na yung eleksyon na naganap ay walang bisa. At yun na ang simula ng kwento ng hidwaan ng pangkat ni Emilio Aguinaldo at ni Andres Bonifacio na naging mitsa ng kanyang kamatayan. Yung mga gusali dito, ano? Ang ganda ng pagkakagawa.